Sa liblib ng kagubatan, isang misteryosong dark hole ang natuklasan na naglalabas ng madilim na usok na nakakaapekto sa sinumang lumalapit. Ang usok na ito ay nagpapalitaw ng primal instinct, ginagawang parang zombie ang mga tao, nagiging agresibo at umatake sa kahit sino sa kanilang makita. Dahil sa curiosity, ilang kabataang teenager ang nagdesisyong alamin ang kakaibang fenomeno na ito. Para makapag-imbestiga, kinuha nila ang cellphone ni Dong Rim, isang estudyante, at itinali ito sa lubid para gawing live streaming camera. Dahan-dahan nilang ibinaba ang cellphone sa kailaliman ng butas, ngunit bigla itong naputol nang may di maipaliwanag na puwersang humila sa lubid. Biglang sinabi ni Hyen kay Dong Rim na tumalon sa butas para kunin ang cellphone. Pagkasabi pa lang niya noon, biglang lumapit ang ilang mga pasaway na babae kay Dong Rim. Hinawakan nila ang mga braso niya at pilit siyang tinutulak papunta sa dark hole. Sinamantala nila ang bilang nila para hilahin siya papunta sa bangin. Sa galit, lumaban si Dong Rim at sinampal si Jodan. Pero dahil mas marami ang kalaban, nabuli lang siya at natulak sa lupa. Lalong nagalit ang mga pasaway na babae at nagplano pang turuan ng leksyon si Dong Rim. Pero biglang may lumabas na maitim na usok at bumalat sa katawan ni Jodan hanggang sa pumasok ito sa ilong niya. Mabilis na nagbago ang aura ni Jodan at naging masama ang kanyang kilos. Si Dong Rim, na nakahiga sa lupa, nakita ang lahat ng nangyayari. Sa puntong ito, halatang natakot na sila. Tumakbo si Hyen para magtanong, pero biglang ipinakita ni Jodan ang kanyang madilim na mga mata, sabay sakal kay Hyen at ibinalibag ito sa lupa. Nakita ng dalawang teenager ang eksena at hindi nila nagawang lumapit para pigilan ito. Para bang nasiraan na ng bait si Jodan, kaya napako na lang sa takot ang mga kabataan habang nanunood mula sa malayo. Samantala, naapektuhan din si Yoonhyo ng maitim na usok. Ang kanyang mga mata ay naging pitch black at hindi na niya nakokontrol ang kanyang katawan. Narinig ni Yoonhyo ang tawag ng kanyang ina at diretsyong naglakad papunta sa bangin bago ito tumalon. Natulala at takot na takot si Dong Rim habang ang grupo ay litong-lito at hindi alam ang gagawin. Patuloy na nakikipaglaban si Hyun para mabuhay, pero sinakal siya ni Jodan hanggang mawalan siya ng malay. Pag-angat ng tingin ni Jodan, tinignan niya ng matindi ang dalawang teenager. Sa takot, nagsimula ng magtatakbo ang dalawa, gumugulong at gumagapang pabalik sa kotse. Pero sa pinakakritikal na sandali, ayaw humandar ng motorsiklo nila. Habang handa nang umatake si Jodan, itinulak ni Min Jae ang kanyang kasama para maitaboy si Jodan, at saka siya mabilis na sumakay sa motor para makatakas. Samantala, si Dong Rim, nagulat pa rin, ay dahan-daang lumapit sa katawan ni Hyen para tingnan kung buhay pa ito o patay na. Pero biglang sumugod ang madilim na usok papunta sa kanya. Habang bumagsak si Nike, isang grupo ng tao ang nasangkot sa kaguluhan. May ilang mga tao sa paligid ang nakapansin ng kakaiba, kaya maingat silang lumapit para mag-imbestiga. Biglang sumulpot si Zhao Din mula sa ulap ng usok at sinugod ang isang lalaki, pinabagsak ito sa lupa. Patuloy na lumalabas ang madilim na usok, pinapahawa ang mga tao at ginagawang parang zombies. Pinapatakbo sila ng itim na usok at inaatake nila ang mga tao. Habang parami ng parami ang naapektuhan, nasira ang power grid ng lungsod, at binalot ng dilim ang buong lugar. Siksikan ang ospital sa dami ng mga pasyente. Si Miji, mag-isa sa bahay, ay takot na takot. Paulit-ulit niyang sinusubukang tawagan ang kanyang ina, si Minso, na isang nurse. Pero wala siyang makuhang sagot. Biglang may kumatok sa pinto. Akala ni Miji, si Minso na ang dumating. Sa sobrang tuwa, agad siyang lumapit sa pinto. Pero habang paabot na siya para buksan ito, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula kay Minso sa ospital ang tumawag, sinasabing may emergency at baka gabihin siya ng uwi. Nalito si Miji. Kung si Minso ay nasa ospital pa, sino ang kumakatok sa pinto? Sa takot, umatras si Miji mula sa pinto. Samantala, hindi alam ni Minso ang nangyayari at patuloy na nagtatanong tungkol sa sitwasyon. Biglang nabasag ang glass door, at isang babaeng hindi kilala ni Miji ang pumasok sa bahay. Sa sobrang takot, tumakbo si Miji palayo. Sa kabilang dulo, nakita ni Minso sa video call mula sa nahulog na telepono ang babaeng may madilim na mga mata na some-iron ang pinto at pumasok sa bahay. Lubos siyang nag-alala. Iniwan ni Minso ang trabaho at nagmadaling pumunta sa entrance ng ospital, pero hinaranggan siya ng isang lalaking puno ng mga nana sa katawan. Sinubukan siyang atakihin ng lalaki, pero sa swerte, dumating si Wasan, isang pulis, at agad na inasikaso ang sitwasyon. Agad na humingi ng tulong si Minso kay Wasan, kaya dali-dali silang nag-drive papunta sa bahay ni Miji para iligtas siya. Ang mga kalsada ay puno ng kaguluhan, kung saan ang mga zombie ay umatake sa mga tao. Dahil mabilis, nakarating sila sa bahay, pero wala si Miji. Nagsimula silang maghanap ng desperado. Samantala, si Miji ay nagtago sa ilalim ng sasakyan, pero kahit doon ay nakita siya ng isang zombie. Papalapit na ang zombie para hulihin siya, at sa takot, sumigaw si Miji. Narinig ni Minso ang sigaw ng anak at tumingin sa bintana. Nakita niya si Miji na gumagapang palabas mula sa ilalim ng sasakyan at tumakbo palayo.
Agad na tumakbo si Minsu palabas ng bahay para sundan ang anak, at mabilis na natagpuan si Miji. Pero bago pa sila magkasama, isang babaeng zombie ang hamarang sa kanilang daraanan. Lumalabas na inakalang ng babaeng zombie na si Miji ay anak niya. Sa isang kritikal na sandali, isang sasakyan ang dumaan at binangga ang babaeng zombie, tinamba siya. Si Hwasun ang dumating para magligtas sa kanila. Nang makita ang pagkakataon, agad binuksan ni Minsu ang trunk ng sasakyan, at pumasok si Miji. Ngunit bumangon muli ang babaeng zombie, kinuha ang isang piraso ng baso mula sa lupa, at matinding tinusok si Minsu. Dahil sa sugat, wala nang choice si Minsu kundi isara agad ang trunk. Nakita ito ni Hwasun at nagtatangkang lumabas ng sasakyan para tumulong, pero di niya mabuksan ang pinto dahil sa sikip ng daan. Nang makita ng babaeng zombie si Miji, agad niyang tinutok ang pansin dito. Agad na kumilos si Minsu, pinipilit hawakan ng zombie sa kabila ng sakit, at naglaban sila. Si Hwasun, nasa loob ng sasakyan, hawak ang kanyang pistol, pero nahirapan siyang humanap ng pagkakataon para patumbahin ang zombie. Pinakiusapan ni Minsu si Hwasun na kunin si Miji at magtago na, pero nag-atubili si Hwasun na iwan si Minsu. Habang lumalala ang sitwasyon, papalapit na ang madilim na usok at isang grupo ng mga zombie. Patuloy na nakikipaglaban si Minsu sa babaeng zombie at paulit-ulit na hinihiling kay Hwasun na tumakas na. Si Miji ay hindi na napigilan ng mga luha at humagulgol nang makita ang eksena. Habang dumarating ang mas maraming zombie, nagdesisyon si Hwasun na magmaneho palayo, dinala si Miji, at iniwasan ang mga zombie. Ito na rin ang huling palm sa pagitan ng mag-ina. Nabangga ng sasakyan ang babaeng zombie na humahabol kay Miji. Ang kalsada ay naging gulo, nagliliyab ng mga sasakyan, mga tao na tumatakbo, at mga batang umiiyak. Si Hwasun ay naduraj ang puso at pakiramdam ng kawalan ng magawa habang tinitingnan ang paligid na puno ng pagkawasak at sakuna. Bago pa makarecover si Hwasun, nagkaroon ng aksidente sa isang intersection at direktang bumangga ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Napilitan silang lumabas ng sasakyan habang niyayakap ni Hwasun si Miji, nang biglang may isang zombie ang umatake sa kanila. Nagpumilit ang zombie na salakayin sila, pero nagawa ni Hwasun na hadlangan ang atake nito sa huling sandali. Matapos ang isang matinding laban, nagtagumpay si Hwasun na matalo ang zombie at ilagay ito sa trunk ng sasakyan. Pagtalikod ni Hwasun, nakita niya ang mga taong nagtatakbuhan sa takot, pero wala si Miji. Naghanap siya ng Miji at labis na nag-aalala para sa kaligtasan nito. Nang marinig ang loudspeaker, nagdesisyon si Hwasun na sundan ang tunog para hanapin si Miji. Habang ang mga survivors ay nagtatakbuhan papunta sa isang malapit na paaralan, patuloy na hinahabol sila ng mga zombie. Nang makarating sila sa school gates, nakalok ito, kaya't napapaligiran na sila ng mga zombie, at nagulo ang buong eksena. Wala silang magawa kundi akyatin ang bakod. Isang batang babae na nasugatan ng paa, at ang kanyang ama ay pinipilit na hikayatin ang kanyang kuya na tumakbo. Pero pagpasok ng mga zombie, hindi na nila nakayang pigilan. Ang batang babae ay nanood na lang ng may takot habang pinapatay ng mga zombie ang kanyang ama at kapatid. Nakaabot ang batang babae sa pinto ng isang gusali, at nakita siya ni Tesu, isa sa kanyang mga guro. Sinubukan niyang buksan ang pinto, pero pinigilan siya ng isang matandang lalaki sa loob. Samantala, nahabol siya ng mga zombie at itinumba siya sa lupa. Ang mga nakatakas ay alerto na at nagmamasid. Dito natagpuan ni Hwasun si Miji, at dumating din sina Min-jae at Dong-rim, na nakatakas gamit ang sasakyan. Isang gwardya na nagpapatrolya ang tinusok sa dibdib ng mga tentacles ng isang halimaw. Agad nila itong dinala sa isang classroom para magpagamot, pero ang first aid kit ay nasa medical room na, at puno na ng mga zombie. Para makuha ang first aid kit, nagdesisyon si Hwasun na mag-isa nang magdulot ng ingay para makaakit ng pansin ng mga zombie. Pagkaakit nila sa kanya, mabilis siyang tumakbo palayo. Hinabol siya ng mga zombie, at dinala niya sila sa isang classroom. Ginamit ni Hwasun ang kalituhan ng mga lamesa at upuan para makaiwas sa paghabol ng mga zombie. Nang malapit na siyang makalabas sa pinto, biglang nilock ni Min-jae ang pinto at nagbigay ng isang masamang ngiti. Ang mga zombie sa loob ng classroom ay sabay-sabay na sumugod kay Hwasun, at hindi nagtagal, nahulog siya at pinagtulungan ng mga zombie. Nang akala ni Min-jae na patay na si Hwasun, nakalabas siya mula sa ilalim ng lamesa, pero agad siyang nahuli ulit ng mga zombie. Wala nang magawa si Hwasun kundi hampasin ang bintana at tumalon palabas. Sa kabutihang palad, nahawakan niya ang balkonahe gamit ang kanyang kamay at nakatakas. Bumalik si Min-jae sa classroom at sinabi na naging zombie na si Hwasun. Ngunit hindi naniwala si Tesu at sinampal si Min-jae habang patuloy silang naghahanap ng medical supplies. Biglang may isang zombie na tumakbo palabas at tinambas si Tesu sa ibabaw ng isang lamesa. Nasaktan din ang paa ni Dong-rim nang matapakan ito ng isang zombie. Dahil sa nangyayari, mabilis na tumakas si Min-jae sa sitwasyon. Buti na lang, nagawa ni Taesu na malabanan ang zombie at nakatakas sila mula sa medical room. Ngunit patuloy pa rin silang hinahabol ng mga zombie,
kaya tumakbo sila papunta sa isang koridor. Pinipigilan ni Taesu ang pintupan samantala, pero nadapa si Dongrim habang papalapit ang mga zombie para salakayin sila. Sa kabutihang palad, dumating si Hwasun at mabilis na pinatay ang lahat ng zombie sa lugar. Hiniling ni Hwasun kay Taesu na kunin ang mga gamot at magtulungan silang tumakas, habang siya ang nagdala kay Dongrim, nasugatan, at nagsikap magtago. Habang umaalis si Taesu, dumagsa ang napakaraming zombie na pumutok sa mga gates at tumungo patungo sa kanilang direksyon. Nagmamadali si Hwasun na pinaputok ang kanyang baril, pero ang sobrang dami ng mga zombie ay napilitang magtago sila at tumalon palabas ng koridor sa pamamagitan ng baso ng bintana. Sa puntong ito, nawalan na ng ulirat si Min-jae. Hinawakan niya ang isang upuan at binangga ang glass door na humahadlang sa mga zombie, kaya't dumagsa ang mga zombie sa loob. Mabilis na tumakbo si Taesu papunta sa classroom at pinilit hilingin sa lahat na tumakas, pero huli na. Kinailangan nilang gamitin ang mga lamesa at upuan para depensahan ang sarili mula sa mga zombie, pero ang lakas ng pag-atake ng mga zombie ay hindi nila kayang labanan, at ang eksena ay naging kaguluhan. Ang mga zombie ay nagmamadaling kagatin ang mga tao. Ang mga pinakamabilis tumakbo ay desperadong sumusubok makaligtas. Ang mga mababagal ay nagiging pagkain na ng mga zombie. Sa mga oras na ito, wala nang mag-aalala para sa iba. Kung gusto mong mabuhay, ang tanging magagawa mo ay tumakbo para sa iyong buhay. Pati ang mga nagtatago sa mga banyo ay hindi nakaligtas sa pag-atake ng itim na usok. Sa kalaunan, ang buong paaralan ay naging parang paraiso ng mga zombie. Sa gitna ng kaguluhan, nakipaglaban sina Hwasun at Min-jae sa isang matinding labanan. Sa huli, nagawa ni Hwasun na patumbahin si Min-jae at pinatakas siya. Sa kabilang bahagi, si Taesu ay tinusok ng isang tentacle na ilang metro ang haba diretso sa kanyang dibdib. Si Mi-jae ay naging target ng nilalang, pero dumating si Hwasun sa tamang oras at nailigtas siya sa pamamagitan ng pagbaril sa halimaw. Hindi inaasahan, ang nilalang ay naglunsad ng patagang atake mula sa likod ni Hwasun at tinamba siya sa lupa. Sa isang kritikal na sandali, dumating si Taehan upang magsalba, ngunit tinamba siya ng halimaw gamit ang isang malupit na suntok. Ang hindi nila naisip ay si Dongrim, na nasenggot ang itim na usok sa hukay, ay tuluyang naluso at naging isa na sa halimaw. Tinanong ni Hwasun ang halimaw kung anong ginawa nito kay Dongrim, ngunit sinabi ng halimaw na ginawa nito para gumanti sa mga kaklase ni Dongrim na nambuli sa kanya. Tinanggap ni Dongrim ang halimaw sa kanyang katawan at nais niyang parusahan ang lahat. Habang nag-uusap sila, nakipaglaban si Taehan pero muli siyang tinalo ng halimaw. Malapit nang patayin ng halimaw si Taehan. Sinubukan ni Hwasun at Mi-jae na gisingin si Dongrim, na nawalan na ng ulirat dahil sa halimaw, ngunit sa kabila ng pagiging ganap na masama ni Dongrim, may konting human consciousness pa sa kanyang puso at hindi niya pinatay si Taehan. Lumiko si Dongrim at umalis. Pero hindi dito natapos ang lahat. Nagdesisyon sila na gumamit ng nitrogen agent para pabagalin ang halimaw at sirain ito. Pumunta si Taehan sa control room, habang sina Hwasun at ang police officer ay nag-akit sa halimaw. Hindi inaasahan, sunod-sunod na umatake ang mga zombie kay Taehan. Sa isang kritikal na sandali, pinaputok ni Taehan ang isang gas canister at pinulbos ang mga zombie sa isang iglap. Di nagtagal, muling lumabas ang halimaw, at sa puntong ito, ganap nang nasira si Dongrim. Agad na tinamba ng halimaw ang sheriff at inabot ang kanyang mga tentacles kay Hwasun para itapon siya sa lupa. Sa sandaling yun, gamit ang natirang bahagi ng kanyang consciousness, pinutol ni Dongrim ang liquid nitrogen canister gamit ang kanyang mga tentacles at kontrolado na ang katawan ng halimaw. Biglang sumabog ang malaking volume ng liquid nitrogen, kaya't umaray ang halimaw sa sakit. Mabilis na tumakbo si Taehan at tinamaan ang isang paa ng halimaw gamit ang baril. Nawalan ng balanse ang halimaw at bumagsak sa lupa, mabilis itong nag-freeze habang ang liquid nitrogen ay nagpatigas sa katawan nito. Sinabihan ni Hwasun si Dongrim na lumayo sa halimaw, pero hindi ito kayang gawin ni Dongrim at sumigaw na magpapaputok siya kay Hwasun. Walang magawa, si Hwasun ay nagpaputok na sa halimaw, at ang nilalang na kumokontrol sa mga zombie ay naglaho na parang abo. Lahat ng mga zombie na nasenggot ang itim na usok ay bumagsak sa lupa. Ang zombie crisis na dulot ng black hole ay tuluyan ng natapos. Sa wakas, natanggal nila ang kanilang mga mask at makakalanghap na ng malinis na hangin. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.